So, ngayon pag-uusapan natin ang isang issue na na-experience. Bali, hindi ko siya na-experience pero na-experience ng uncle ko, senator. Bali, ituturo ko sa inyo yung isang way kung paano ma-resolve yung issue dito yung sa no power after Windows update. So, pag naka-Windows 11 yung kanyang PC, and nagkaroon daw ng issue after ng update, so napabayaan siguro yung device, and then nag-error or nag-depo yung sa hardware niya, which is yung doon sa battery. Then bali siguro medyo dirty na yung kanyang battery, so bali nagkakaroon na ng dust and nagkakaroon na ng mga dirt yung kanyang hardware. Sen, bali binaklas namin yung PC kagabi. Sen, and then nagkaroon na ng mga nalaglag na mga screws, and nagkaroon ng mga clip na medyo nalaglag dahil sa katandaan na din ng laptop. Sen, and maganda yung kanyang specs. Sen, and then I think dalawa yung malakas yung kanyang fan. Sen, kasi dalawa, and meron din siyang cooler. Sen, ito, ang issue siguro yung kanyang, pero nagta-turn on naman yung kanyang light. So, meron siyang light indicator sa baba, kulay blue. And then, after pressing, walang response kay monitor. So, yan. And then, nag-stuck or unresponsive si monitor. So, bali wala siyang response. So, ganun yung mangyayari if ever na battery issue siya. So, yan ang ginawa namin. So, binaklas namin yung nandun sa pinaka-cover. And then, in-unscrew yung battery. Then, nilinis. Then, pinunasan. I think tissue yata yung pinunas. So, yan. Tapos, siguro yung possible na gagawin yung fix is yan nga, ito-turn off mo yung computer. So, 5 to 10 seconds. Pero hindi namin ginawa. So, hindi namin hinold yung power button. So, siguro, ang ginawa na lang namin is binaklas ko yung ilalim. So, pinaka-panel cover niya. And then, in-unscrew ko lahat hanggang sa matanggal yung back panel. Tapos, niremove ko yung battery from the motherboard. So, yung battery nyo ng yung laptop is either 3 to 4 screws yan. Mga 3 to 4 screws yung battery na nandun sa yung battery. Yung screw sa battery, depende kung ano yung kung yun ba yung laptop or PC. So, sa PC, CMOS yata ang ginagamit. And then yan, i-clean nyo na lang yung battery. So, pwede yung soft brush or cloth. Huwag yung babasain kasi lalo magkaka-short circuit yan. And then, so, once na nalinis nyo na, ibalik nyo na yung battery sa pinaka-motherboard nyo kung saan nyo siya tinanggal. Yung battery na yun, meron yung maliit na parang yung parang cable. Kasi may maliit na parang cable yan. Huwag nyo tatanggalin nyo. Pag tinanggal yun, hindi nyo na makakabit. And then, meron pa isa pang maliit na parang cable sa pinaglalagyan ng battery. Ayan. So, yun yung, I think sa CMOS yun, yung isang maliit na yun, yung makapal na puti, or kung ano mang kulay sa inyo. Tapos, huwag nyo tatanggalin yun. Pag tinanggal nyo yun, mawawala na yung battery nyo, hindi nyo na siya magagamit. Pero, magagamit nyo pa rin yung PC nyo if ever na walang battery. If supported siya ng device nyo. Pero, i-charge nyo yung PC nyo. Kasi, I think, gagana pa rin yun if ever man. Pero, hindi ko sure kung gagana pa rin. Depende na lang siguro sa device nyo. And then, ito yung i-reconnect yung battery. So, screw nyo ulit yung battery dun sa motherboard. So, kailangan fitted yung screw para maayos yung kanyang pagano. And then, once na screw nyo yung battery, so, screw back nyo ulit yung panel. So, kailangan masikip yung pagkaano ng panel, hindi yung screw para okay at hindi mawala yung or walang mangyaring error. So, yan. Kasi minsan baka mamaya is maano yung pinaka is magkaroon ng problem pa.
and then turn on nyo, try nyo turn on. So, kung hindi man mag-turn on, baka lobat yung battery. So, i-charge nyo muna. And then, so, turn on nyo kung ang inyong power button is doon sa mismong panel cover. Mahirap yon kasi pag luman-luma na yung laptop is natatanggal talaga yon. Eh, yun yung nangyari sa amin kagabi. So, medyo nahirapan kabit. Tapos, nalaglag pa yung pinaka-hinge ng screw. So, yun. Ang gagawin nyo, siguro kung katulad nito nung laptop ko, dito sa pinaka-keyboard, yung panel, yung pinaka-pindutan, ayan. So, para once na natanggal na dito sa may panel cover, hindi madadala yung pindutan. Yung maganda yon. Pero may isa pa maganda yung pinaka-keycap niya. Kung alam mo yung keycap ng keyboard, so meron din doon, may mga ganong laptop na ang power button is katulad din nung nandun sa keycap ng keyboard para malambot. Kasi yun, mas safe yun din. Basta yung maganda yung mga power button na nandun sa keycap or sa keyboard, eh hindi siya nakaano din sa pinaka ah, panel cover kasi baka masira din kasi manipis yung mga ganun. Lalo na yung mga ganung laptop. And then if it turns on, so the issue may be having static charge or BIOS glitch. So yun nga, medyo nag-glitch nga yung BIOS nun siguro. Pero nag-work naman siya after turning on and then siguro dahil katandaan na din yung laptop na yun. So yun nga, hindi din niya kinaya or nagkaroon niya ng glitch yung sa battery, hindi sa BIOS. So make sure na hindi siya talaga lobat or drain para mag-open talaga yun. Pero after nung pagkabalik ng battery and turn on yung PC, so lumabas na yung sa display monitor niya na lumabas na yung manufacturer logo na Acer and then nagtuloy na din siya sa boot up ng Windows. So yun, maganda yung pagkaano niya kasi naka-NVMe SSD din. Kaya medyo mabilis yung boot up. So yung akin kasi is HDD kaya medyo mabagal, mga 5 to 10 seconds. Depende. Um, 15 to 20 siguro kasi yun nga, medyo may problem pa yung CPU nito. Pero almost okay naman siya yung akin. Pero yung nagawa namin kagabi, laptop ng uncle ko is okay naman din kasi naka-SSD siya. Ito so kung bakit hindi pa maano ng SSD. Pero may lagayan siya ng SSD. Itong HP na laptop na rin. So, yun lang guys. So, I hope may natutunan kayo sa video natin ngayon. So, ito yung isa sa mga possible fix. So, ang gagawin nyo is nandun sa battery, pwede nyo tanggalin or ibalik after na mapunasan, medyo madumi na. So, yun. Yun lang yung isa sa mga possible fix yung gagawin. So, yun lang guys. So, I hope na natutunan talaga kayo sa video natin ngayon. And don't forget to like, share, and subscribe. So, ito is based on my experience lang kasi yun nga, isa din sa 100% working din to yung ganyan sa battery. So, if ever man na battery issue talaga is, yun, i-try nyo na lang self, uh, self, ano na lang, self-treat. Huwag na kayong gumastos ng masyadong mahal para ipatanggal nyo yung battery nyo, palinis yung battery nyo. So, isa-treat nyo lang kung meron kayong mga screws. May screwdriver kayo na fit talaga dun sa pinaka-screw niya. So, pwede yung precision screw yung nandun sa CDR pin, pwede yung gamitin yun or yung siguro yung medyo maliit ng konti para mag-work dun sa mga screws dun sa. So, Phillips screw lang naman yun. So, yun lang guys. Yun na naman yung update natin ngayong umaga and don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang guys and thanks for watching. See you on my next video.